sabihin natin, 2017, 3 years ago. Hindi. Tama. 3 years ago. Sabihin natin, 3 years ago. Nag-worship lead din yun. 3 years ago. Nag-worship lead din yun. Mas konti. Sa baba. Worship lead yun. Pero yung tayo na nag-worship lead yun, 3 years ago. Nagigitara dito. Ano siya? Hindi ako nag-exaggerate. Nagigitara. Hindi niya alam. Tapos ako mata. Tapos sabi niya, sa utak niya, kailan ba ba gusto? Kailan ba ba tapusin niyo na to? Dito to, 3 years ago. 3 years ago, lagi niya lang dinideclare sa sarili niya. 3 years ago, dinideclare niya sa sarili niya, worship leader ako. Yes, part ako ng worship. Punta ka ng worship team. Punta ka worship team, hindi naman ako kakanta. Dito to, punta ka ng worship practice. Pupunta siya ng worship practice, hindi siya kakanta. Ano gagawin niya doon, pastor? Pupunta na siya doon kasi prayer warrior siya. At ang gagawin niya doon, ako pula siya sa tabi ko. Dito to, hindi siya baka, hindi siya kakanta. Totoo. Yung kanta doon, nasa pilitan pa. Sige, worship, no choice eh. Tapos 2015, bago lang iba tumatayo, no choice. Pinapatayo ka na, no choice eh. Walang backup, no choice. Totoo. This is true. Pero tingnan niyo ngayon. Amen ba? Amen. Yung 10% ang minorship lead. Okay, apat yun. Ano ibig sabihin nun? Kasi ginawa niya lang yung dapat niyang gawin. Tinakbuhan niya lang yung dapat niyang takbuhan. Tinuruan niya lang yung sarili niya dapat niyang turuan. At dahil doon, nireward siya ng Lord. Maaaring hindi ganun mataas yung boses. Hindi pa. Yan, hindi pa. Sabihin mo, hindi. Ang statement, hindi, period. Hindi pa. So, tingnan mo yung katabi mo, may pag-asa ka pa. Yan. Grabe, tama. Pwede mo sabihin, pastor, wala akong ganito. Wala akong ganyan. Hindi ako ganyan. Hindi ako ganito. Hindi ko nangyari sa buhay ko to. And so on and so forth. Hindi pa. Pwede mo pa sabihin sa katabi mo, hindi pa. Hindi pa. Pwede mo sa katabi mo, wala pa. Wala pa. Okay. Ano ibig sabihin nun? Hindi period. Hindi siya period na hindi, period, wala, period. Ibig sabihin, hindi siya end ng isang sentence. Hindi siya end ng isang phrase. Ibig sabihin, meron siyang kasunod at mangyayari siya. Amen ba? Amen! Diba? Pastor, hindi pa mataas yung grade ko. Hindi mataas yung grade ko. Hindi pa, di ba? Hindi mataas yung sweldo ko. Hindi pa. Amen ba? Amen! Parayon na, amen ba? Amen! So that's why, sinasabi ng Apostle Paul, itakbo mo lang. Kasi, nangangati ako, mairitan ako. Hindi pa siya nawawala. Kaya ka may pahe. Ibig sabihin mo, mawawala. Diba? Hindi pa nawawala yung pain. Mawawala. So, amen ba? Hanap ko na. Last one. Last one. Last one ko lang. May nawala eh. Sorry. Dahil nakikilala nila. Yung last one ko mga niyan. Mga 10 ba yan? Okay. Medyo lang. Kailan ko si Kuya doon. Okay. So, sino ito may kaibigan? Wala keyboard. Sino ito may friend? Nasa kamay naman may friends. Okay, friends. Okay. Just give me 5 minutes. Just give me 5 minutes. Ito importante to eh. Can you see the hands of my friends? Yung friend ko na dito. Friend dito. Pakibuksan sa Ecclesiastes. Ecclesiastes 4:12. Okay. Sabi doon, though one may be overpowered, two can defend themselves. A cord of 3 strands is not quickly broken. Ano ibig sabihin nun? A cord of 3 strands. Ibig sabihin, though one may be overpowered. Isa ka na daw, kaya kang i-overpower. Ibig sabihin, hindi mo kaya ipagtanggol, ipaglaban sa sarili mo. Pero pag dalawa kayo, mayroon pwede magtanggol sa iyo. Pero pag tatlo kayo, hindi kayo basta-basta babagsak. Ibig sabihin, magpalaki kayo. Ano ibig sabihin? It talks about friendship. It talks about partnership. Sa strict training, mas madali. Ito totoo to. Mas madali mag-train. Kahit anong training mo, mas madali mag-train na may kasama ka. Kumpara, mag-isa. Example, sa workout na lang. Mas madali mag-workout pag may kasama ka o may coach kaysa yung dinomotivate mo yung sarili mo mag-workout. Diba? Mas madali mag-workout pag may kasama ka o may coach kaysa yung dinomotivate mo yung sarili mo mag-workout. Diba? Mas madali mag-workout pag may kasama ka o may coach kaysa yung dinomotivate mo yung sarili mo mag-workout. Diba? Mas madali mag-workout pag may kasama ka o may coach kaysa yung dinomotivate mo yung sarili mo mag-workout.
Kasi pag ikaw lang isa, ang kakapi mo, si Tam. Kaya si Tam? Si Tamad. Diba? Si Kat, si Tam. Sino si Kat? Si Katamaran. Sino si Tam? Tamad. Okay? So sila yung barkada mo. At sabihin nila sa'yo, may rent, kumain ka na lang, may kama, mahigaan na lang, mas masarap matulog, mas masarap kumain, mas masarap maglakad siya, and so on and so forth. And the same practical sense, sabihin sa'yo, mas masarap mainis, mas masarap sumagot, mas masarap maging tamad, mas masarap mag-walk out, mas masarap mag-mood swing, mas masarap mag-isolate. Hindi na ba? Kung if you're not feeling good or you're not feeling fine, mas masarap makinig sa boses na hindi ka sa akin ng tama. Inaway ka, inagaw yung pagkain mo, sinabi sa'yo. At may boses na bubulong sa'yo, nasabihin, alam mo yung hindi totoong kaibigan yung ginagawa yung lollipop mo, ginagawa. Away mo na yun, away mo na yun. What's the difference if you have this verse? If you have a friend, there is someone na another voice that will tell you, oy, mayus ka, mali yan. Pastor, may Word of God. Yung Word of God nagsasabi sa akin, ang problema, nandiyan na nga yung Word of God, nasa sebo mo nga, hindi mo pinabasa eh. Paano mo masasabi? Nalikas-likas yung Word of God. Itay mo may sticker. Unlike pag may kaibigan ka, God can always use that person to tell you, or may leader ka, God can always use that person to tell you, oy, mag-church ka, oy, bumalik ka, oy, mag-pray ka, oy, magbasa ka ng Bible, oy, mahal ka namin, oy, ganito, oy, ganito, oy, ganito, oy, ganito. Kaya minsan, inis ka na sa taong yun, kasi yung taong yun, mahal ka, gusto ka mapaayos ang buhay mo. Amen ba? Eh minsan, ang pinakakawawa lahat, lagi, yung coach. Ay, yung coach yung tuturo. Bakit? Kasi, turo, magpo-program, magpo-plano, gagawa ng schedule, hindi naman susundin ang tinuturuan. Sayang oras, sayang effort, sayang energy. Season. Minsan wala pang season, walang pan-season. But our question is this. Can I put the ball this time? The question is this. But do you have this friend? Do you have these people that can tell you, hey, di kita iiwan. Whether that's your partner sa church or whether that's your leader. Di ba? Or is that your ate or kuya na pwede magsabi sa'yo na, uy, train hard. Di ba? Yung tipong, kahit ayaw mo nang tumakbo, may magasabi sa'yo, pag tumatakbo kami, lagi sinasabi ko sa kanila, pagod na sila, kanyari, pagod na sila, last mile, hindi ka nga, last mile. Sabihin natin, last 600 meters. Nasabihin ko sa kanila na, bilisan mo takbo, bilisan mo, instead na jogging, bibilisan nila yun. Kasi yung pinakamabilis, pagod na, tila na. Sabi ko, bilisan mo, pinakamabilis na takbo. Tapos, sa mabilis na takbo na yan, sinasabayan ko sa sila. Yung mabilis sa kanila, mabagal sa akin. Yung mahirap sa kanila, easy na sa akin. Time na yun. Tapos, sasabihin ko itong mga encouraging words. Ano yung encouraging words? Ayan yung elepante! Hinahabol ka! Diyan rin na yun. Nasa'yo sa akin. Hindi na ba? Totoo. So, sabi ko, imagine mo sarili mo, hinahabol ng elepante. Ano gagawin mo? Tatakbo na mabilis. Di ba? Tatakbo na mabilis. And eventually, nagulat na lang sila. Tapos nila yung isang release na hindi nila na-imagine na matatapos sila. Kasi may isang boses na nagsasabi sa kanila, takbo, itakbo mo. Kahit ayaw mo na tumakbo. Meron mo umiiyak sa akin, tinatakbo ko eh. Umiiyak siya. Pero sabi siya, takbo mo. Kahit ayaw niya na. Natakbo niya pa rin. Nagawa niya pa rin. Kasi may boses. And that's the voice of someone na sinabi sa'yo na, hey, commitment ko to. So, tingnan mo yung katabi mo o yung sino man, meron ka pang katabi, sabi mo, hindi kita iiwan. Hindi kita iiwan. But of course, the best voice to listen to is none other than but the voice of the Lord.
Kung ano sabihin ng Lord, gawin mo. Amen ba? Amen! So, can we bow our heads? Let's close our eyes. Lord, the message today is a very short and very practical way. It's a very practical message. Minsan kasi, overlook natin yung mga bagay. Minsan kasi, gusto namin yung mga big time things about you. Masarap mag-preach ng supernatural. Masarap mag-preach ng miracles, ng signs and wonders. Kahit mga ganun bagay, Lord. Worship. Pero minsan may mga bagay kami na simple lang. Yung mga bagay na to, na kailangan i-train yung sarili namin. Sa mga simple bagay na to, yung mga bagay na nagkakos ng irritation sa buhay namin, maaaring tao, maaaring sitwasyon. Mga bagay, Lord, na nagkakos ng offense, maaaring tao, maaaring sitwasyon. Minsan, uuwi kami, may ganun. Uuwi kami mamaya. Sabihan lang kami ng magulang namin, o kung sino man, naiirita na kami, naiinis na kami, napipikon na. Nagagalit, na-offend. Masermonan lang. May mga bagay kami ginagawa. Mahirapan lang. Kasi ayaw na namin. Pero God, tulungan po ninyo kami at turuan po ninyo kami i-train yung sarili namin. Not to stop, but to keep running our race. Na kung hindi kami malakas dun sa area na to, kung may weakness kami sa area na yun, that we will keep pushing, Lord, that we will not stop, God, that we will allow you, Lord God, to keep us pushing, Lord, para makuha namin, makarating kami doon sa destination namin. That you bring us people, Lord, people that will tell us, hey, bangon, takbo, huwag kang tumigil, mahal ka ng Lord. People that will correct us. People that will mentor us. Will tell us, ito yung tamang daan. Ito yung gawin mo. Ito yung sinasabi ng Biblia. Ito yung sinasabi ng Word. Help us, Lord, to become not just followers ni Jesus, but good followers. Faithful followers of Jesus. Help us, Lord. Bawat isa dito who can hear my voice this afternoon as we end, Lord, allow us na uuwi kami, may baon kami ng wisdom. Uuwi kami, Lord, na hindi lang para namin na-apply sa buhay namin. Hindi, uuwi kami, Lord, na makikita ng mga taong nakapaligid sa atin that we are running our race. And we wanna, ayaw na namin itakbo yung karera kundi gusto namin ipanalo. Na makita ng mga tao sa paligid namin na si Kristo na sa puso namin. At yun yung tunay na panalo. Yun yung tunay na pagkapanalo namin. Na makita ng mga tao sa paligid namin na si Kristo namumuhay sa amin. Salamat po, Panginoon, sa hapon na to. Salamat sa ginawa po ninyo. And God, as we end, just bless everyone. Thank you, Jesus. Can I ask everyone to raise up their two hands as we declare and just receive God's blessing. Right now, Father, sa bawat isa po nakataas sa kanilang mga kamay ay pinitilan po yung pagpapala. Sa bawat isa, dinideklara ko sila, Lord God, that they are the first and not the last, that they are victorious and not defeated, that they are successful, Lord God. I'm declaring life and not death. I'm declaring health and not sickness. I'm declaring healing, Lord, and not disease. I'm declaring right now, open up the heavens, Lord God, and bless them, Lord. And they will see that you, the goodness and the love of the Lord, upon their lives and the lives of their family. Bless them, O Lord. Bless them within the following days, weeks, months, and years. And just be with them. Until we see each other again next week, Lord, that's yung glory kami sa Prayer Mountain. Allow us, Lord, to encounter your love. Thank you. We give you glory and praise in Jesus' name. Amen. Amen. Pwede ka nagsama natin ngayon. At as we go around, at sa piling ko, as we go around, sabihin, itakbo mo yan, itakbo mo yan. Okay.